Kim Chiu, humuhugot ng lakas sa kape. Kung ang cartoon character na si Papay ay kumukuha ng lakas sa spinach, sa kape naman ang aktresa si Kim para magawa nito ang lahat ng mga nakaschedule niyang activities. Ito naging tugon ni Kim sa tanong ng kanyang solid kung paano niya nagawang tapusin lahat ng 4 na schedule nito sa loob lamang ng 24 oras. At tumawid pa si Kim nasa Iloilo pa yata siya or something para dun sa kanyang isang liquor event kung saan nandoon din si Derek Ramsey. Correct, nakita ko ngayon. Grabe, 24 hours. Sobra. Hindi totoo naman talaga na itong si Kim ay kaya niyang kumbaga sundin yung schedules ng bawat commitment niya. Kahit na 4 na oras, 2 oras, 3 oras lang ang tulog niya. Keber, di ba nga nung nanggaling siya ng Manila, bumalik ng Cebu, tapos hindi pa siya nakapasok nung kanyang kwarto dahil walang susi, and then natulog siya siguro mag-aalas 5 na, and then kinakailan niyang gumising ng alas 7. Di ba ilang oras lang yun? 3 oras lang yata o 2 oras o go! Kung iba yan, kung ibang mga artista yan, siguro nagpahintay na yan. Or, ayun na, yung magpahintay. Maraming ganun. Na inuusig yung kanila. Nung isang araw, parang may pupuntahan ako, pero parang kinatamad ako. Pero eventually, bumangon pa rin ako at pumunta. Sayang di ba? Oo. Kasi sayang yung item. Oo, maganda rin naman kasi yung mga mai-interview noon. Tsaka parang, may time, hindi ko alam, siguro si Kim kasi bata pa rin naman. So malakas pa, kaya niya pagpuntahan. Kahit maiksi lang ang tulog niya, ginagawa niya talaga. Yung sa akin, napaka-professional kasi yung dedikasyon talaga ni Kim. Parang hindi mo to maihalin tulad sa iba na nasa kanyang henerasyon. Parang wala, hindi naman natin nababalitaan si Catherine Bernardo na pumalya doon sa kanyang mga commitments or nagsabi na palagpasin na natin dahil hindi natin kailangan yan, yung mga ganon. Pero si Kim parang as much possible pupuntahan at tutuparin niya lahat ng mga schedules na nakalatag sa kanya. Kasi isa man diyan ang hindi niya mapuntahan, magsasuffer kasi yung production, magsasuffer yung event, at yung mga naghihintay doon na makita siya, kawawa naman. At saka parang sanay na yung katawan niya. Hinahanap talaga ng katawan niya ang trabaho. Oo nga. Yung parang for someone na may daily show, kasi ang hirap i-compare ni Kim sa ibang artista kasi si Kim meron siyang daily show everyday siya napapanood, nag-aasap, so parang sa isang buong linggo planchado na so yung mga iba pang activity talagang sinisingit na lang halos, taping, shooting at kung ano-ano pa, so hirap hindi ko siya makompare sa iba na talagang ang ginagawa lang teleserye. Pumapalya lang si Kim kapag kinakailangan talaga sa production na mag-shooting siya. Or meron siyang commitment na hindi niya talaga pwedeng mapahindian, lalo sa mga ini-endorse niya. Alam mo, ngayon ko naiintindihan ngayon ko naiisip na kaya siguro sobrang mag-workout si Kim, palakasin ang kanyang katawan dahil ang puhunan niya yung kalusugan niya. Yes. Diba? Kaya naiintindihan ko, dapat maintindihan mo kung lagi tayong kumakain kasi puhunan natin talaga yung energy. Pero hindi naman yung talaga. Pero hindi naman makatarungan kung umaabot ka na sa East, di ba? Oo. Alam mo, nung sinabi ko, nakita nila yung picture, my gosh, umabot na kayo ni Ray Pumaloy sa SM East para lang kumain. Ang layo-layo nun, sabi nila talaga. Ang dami naman dito pero sa malapit. Pero ang sarap. Di ba alam mo naman, yan? Parang gusto kang bumalik doon. Bet mo ba? Sa susunod na lang. Gusto pa namin bumalik doon. Sabi ko, okay lang si Ray naman wala na siyang walis na. Mahirap nang gumora, so mag-aangkas tayo. Mag-aangkas na lang tayo. Hindi, pwede naman tayo mag-LRT tapos papunta doon. Hindi, dito lang tayo bababa sa may Santa Lucia and then commute na lang tayo. Ayun. Pero alam ko na, by the way, alam mo na, may idea ka na siguro kung ano mga character nila sa serye nila, di ba? Bonggang-bongga pala ang role ni Paolo Avellino doon. Talagang bukas na natin pag-usapan. Bukas na natin pag-usapan. Mararatsyado at magmamadali na naman tayo pag yun. Mukhang relate si Kim Chiu sa maraming Pinoy. Ayon sa mahugot ngayon ng lakas si Kim sa kape, lalo na sa dami ng kanyang projects, endorsements, at TV appearances. Sa kabila ng kanyang busy schedule, nananatili pa rin siyang energetic at cheerful. At ayon sa kanya, malaking tulong daw dito ang isang mainit na tasa ng kape tuwing umaga.
Marami rin ang nakapansin na madalas siyang mag-post ng coffee moments sa social media na may halong positivity at hugot lines tulad ng kape muna bago harapin ang stress o kape kasi minsan ikaw lang ang constant sa buhay. Dahil dito, tinawag pa nga siya ng fans na coffee queen ng showbiz. Sa panahon ngayon na sobrang daming ganap sa showbiz at sa personal na buhay, makikita kung gaano kalaki ang papel ng simpleng kape sa pagpapalakas ng loob ni Kim. Hindi lang ito energy booster para sa kanya, kundi symbol din ng kanyang resilience at optimism, na kahit pagod o stressed, tuloy pa rin sa laban ng may ngiti at positive vibes. Ang nakakatuwa kay Kim Chiu ay kahit sa simpleng bagay gaya ng pag-inom ng kape, nakakahanap siya ng inspirasyon. Ipinapakita niya na hindi mo kailangang maging perfect o palaging masaya. Minsan sapat na ang sandaling paghinga at isang tasa ng kape para makahanap ng lakas. Isa na naman itong patunay kung bakit patuloy siyang minamahal ng fans. Totoo, relatable, at palaban sa buhay. Maaring maidagdag sa balitang ito na ang kape ay hindi lang simpleng inumin para kay Kim Chiu, kundi isang simbolo ng kanyang disiplina at dedikasyon sa trabaho. Sa dami ng kanyang ginagawa, mula sa hosting, acting, dancing, hanggang sa mga brand endorsements, kinakailangan talaga niya ng daily energy booster upang manatiling aktibo at motivated. Pwede ring isama na sa likod ng kanyang matamis na ngiti, madalas ay puyat at pagod si Kim, kaya't ang kape ang nagsisilbing comfort companion niya. Minsan, nagiging sandali rin ito ng pagninilay, kung saan nakakahanap siya ng inspirasyon at katahimikan kahit sa gitna ng abalang showbiz life. Bukod pa rito, pwede ring idagdag na maraming fans ang naaliw sa kanyang coffee posts sa social media, kung saan may kasamang mga motivational quotes at hugot lines na nagbibigay inspirasyon hindi lang sa mga Kim Pao fans, kundi sa lahat ng sumusubaybay sa kanya. Dagdag na mensahe, ang kape ni Kim ay hindi lang pampagising, kundi paalala na kahit pagod o puno ng hamon ng araw, laging may dahilan para bumangon at ngumiti. Tunay ngang nakakatuwang makita kung gaano kasimple, ngunit makahulugan ng paraan ni Kim Chiu sa paghahanap ng lakas sa gitna ng nakapagod na mundo ng showbiz. Sa kabila ng kanyang pagiging isa sa mga pinakamasipag at visible na artista ngayon, mula sa mga teleserye, no-on-time shows, at iba't ibang endorsements, hindi niya nakakalimutang bigyan ng halaga ang mga maliliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng sigla, tulad ng isang tasa ng kape. Ang kape, na para sa iba ay simpleng pampagising lamang, ay tila na naging pampatibay ng loob at simbolo ng positibong pananaw sa buhay ni Kim. Sa bawat lagok niya, marahil ay kasabay din ito ang paghinga ng madali. Isang sandaling pahinga bago muling harapin ang mga hamon ng araw. Pinapatunayan ni Kim na kahit gaano kabigat ang schedule o pressure sa industriya, kaya paring maging masigla at inspiradong tao kung marunong kang humugot ng lakas sa mga maliliit na bagay. Marami ring tagahanga ang nakaka-relate sa kanya, lalo na't halos lahat ay dumaraan sa pagod, stress, at mga sandaling gusto na lang magpahinga. Kapag nakikita nila si Kim na nagpo-post ng coffee moments na may kasamang mga hugot lines tulad ng kape muna bago harapin ang laban, nararamdaman nila na pareho silang lumalaban sa araw-araw. May pagod, pero may tapang. Sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng buhay at kaliwat kanan ng mga pagsubok, nakaka-inspire na may tulad ni Kim Chiu na nananatiling grounded. Ang kanyang pagmamahal sa kape ay tila paalala sa lahat. Minsan, sapat na ang isang tasa ng kape at isang ngiti para muling magsimula. Sa kabuuan, ipinapakita ni Kim Chiu na ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa fame o tagumpay, kundi sa kakayahang manatiling positibo, masayahin, at simple kahit nasa gitna ng ingay ng showbiz. Ang kape ang kanyang daily hugot ng inspirasyon. At dahil dito, lalo siyang hinahangaan ng mga taga-suporta na patuloy na humuhugot din ng lakas sa kanya. Ang masasabi ko sa balitang Kim Chiu humuhugot ng lakas sa kape ay nagpapakita ito ng isang mas personal at relatable na side ni Kim Chiu. Isang sikat na artista na, tulad ng karamihan sa atin, ay dumidepende rin sa simpleng kape para makahanap ng lakas at inspirasyon sa araw-araw. Sa dami ng ginagawa ni Kim mula sa pag-ho-host, pag-arte at mga endorsement commitments, natural lang na mapagod siya, pero nakakabilib dahil pinipili pa rin niyang manatiling masigla, masayahin at positibo. Ang kape, para sa kanya, ay hindi lang pampagising kundi parang kaibigan na laging nandiyan tuwing kailangan niya ng pahinga o ng kaunting motivation. Makikita rin dito kung gaano siya totoo at down to earth dahil kahit isa siya sa mga top celebrities ng bansa, nananatili siyang simple sa kanyang mga panlasa at gawain.
Maraming fans ang naaliw sa kanya dahil sa mga coffee posts niya sa social media, lalo na kapag may kasamang hugot lines na tumatama sa damdamin ng mga pagod o stress na netizens. Ang ganitong simpleng kwento tungkol kay Kim Chiu ay nagiging inspirasyon sa marami. Ipinapaala nito na kahit gaano ka man ka-busy o ka-stress sa buhay, may mga maliliit na bagay pa rin, tulad ng isang tasa ng kape na maaring magbigay ng lakas, saya at panibagong pag-asa.